dapat talaga sobrang lalim. Hindi lang sa CIDG Laguna iimbestigahan. Doon sa mismong puno, sa krame. Kasi bakit yung mga ganitong sobrang tagal na, almost 1 year ng kasong dismiss, nakakalakad pa rin yung warrant of arrest papuntang CIDG Laguna, nakakalakad pa papunta kila Makagago. Hindi ba pwedeng gumawa ng system na pag na-dismiss na yung kaso, automatic sa warrant portal, mabubura na yung warrant of arrest, mawawala na yung record, ma-archive na lahat, hindi na makikita. So, kung meron mang mag-check, i-type lang nila, kunwari, Mark Jason versus Earblog, case number, kunwari lang tinype yun, walang lumabas, wala na to, dismiss na yung kaso nito. Diba? Sana ganun. Pero kapag kunwari lumabas, tinatype pala Mark Jason. Eto, may 3 pangalan, Mark Jason. May warrant of arrest. Ito nga yung warrant of arrest natin. Magkamukha ng case number. Iisa ang papeles. Sige, hain natin yung warrant of arrest. Di walang mapapahamak. Diba? Sana ganun ang ginawa. Eto na, play natin to. Boss, CIDG ng Laguna, di mahirap to. Dapat, pag gagalaw ka, alam mo, dapat totoo. Okay lang man, tatanggapin ko yan. Bakit hindi man? Di extra legendary na post, di ba? Meron kang, mugshot, legendary mugshot, di ba? Walang problema doon, man. Alam mo, sinabi ko naman to, it's okay. Shit will happen. Anytime. Siyempre, influencer. Ano ba content ko? Commentary. Definitely easy. Kaya ako may mga abogado, kasi easy ako sa cyber libel. Klaro yan. Pero, ang problema, kapag nagkama, okay lang Pag tama si IDG, tama police, sasama ka. Siyempre, anong gagawin mo, diba? Pero pag mali, hindi po pwede yun. At ito, mga kahombre ko, hindi ko ito palalagpasin. Ito si IDG Laguna, hindi ko ito palalagpasin. Lalo na nasa tama ako. Hawak ko mga papel, di ba? Dismissed yung mga kaso na yon, kaya kayo ngayon. Now, na-hospital ho ang aking ina, nakakaawa naman. Yun. 72 years old ang aking ina, syempre natakot and all that. Naku! Mahihirapan kayo dito. Di ba? Magpapalabas kayo ng mga tao ninyo, papalabas sila ng mga tao nila, hawak nila yung papel, without even checking if this is real. Totoo ba to? Is this even valid till now, 2025? Is this valid? Yes or no? Meron naman siguro kayong internet to check kung meron akong iwaran. Hindi nyo chinek. Nilapag mo, ito po tayo lang to, dito, San Pablo, banata natin to. Ito, hindi nyo alam kung totoo pa ba yan. Hindi mo mangyayari yan. Anyway, inuulit ko hindi ito galing kay Norman Mangusin, mga kahombre ko, hindi. Last year pa ho ito. Ayan ang sinasabi ko. Alam niyo mga kahombre ko, sa totoo lang, nalulungkot ako, sobra. Kaya pala ang daming galit na tao, mga Pilipino, nawawalan ng gana sa mga kapulisan. Because of this. Imagine ninyo, mga kahombre ko, imagine ninyo to. Mangyari to sa mga normal na tao. Yan yung maganda nasa example di ba? Which nangyayari to? Nangyayari sa normal na tao, mababang tao lang. Walang pera, walang kahit ano, walang pang abogado. Alam mo gagawin nun? Sige po, sasama na lang ako. Kulong. Walang pang bail, wala kahit ano. Pagkatapos nun, after a week, boss, absulto ka na pala, mali kami nang nahuli. Bad trip yun. Kasi ako okay lang May legal team, may abogado, kaya naman, di ba?
may kakayanan. Paano yung mga normal na Pilipino? Kaya pala, alam niyo mga kamro, minsan kinontent ko yan eh. Minsan kinontent ko yan, sabi ko, yung mga nakakulong, regarding sa mga nakakulong na tao. Sabi ko, lahat ng mga yan, masasamang tao. Actually, nagulat ako dahil nabash ako doon. Akala ko kasi yun eh. Nabash ako talaga todo. Ina mo, hindi lahat na nakakulong masama. See? Kita mo na. Now, that's the big lesson. That's the lesson that I learned today. That's the lesson I really learned today. Kaya sa totoo lang, pagka naghihimay ako ng argumento, I'm thinking twice, 3 times nowadays. Kasi nakakatakot na baka bumalik sa akin eh. And actually, bayan, tuloy yan. Diba? Dati, sinabi ko yan, lahat ng nakakulong, masama, syempre, nakulong ka. Pero paano na to? Kunwari, di ba? Dismiss. Tas, paano kung hindi mo kayang ipaglaban ang sarili mo? That's the question. Paano kung wala kang pera? Yun ang tanong eh. Kasi paano ka kukuha ng abogado para mag-save sa'yo? Yun eh. Think about it, man. Ikaw, Mindan. Think about it, man. Seryoso. Wag na ako eh. May kakayanan naman ako eh. Kaya ko naman sarili ko eh. Paano kung ikaw? I mean, ganyan. Meron kang, bench warrant. Pero okay ka na. Tulad ko, di ba? Okay naman di ba? Okay na. Hindi ko palang pwedeng ilabas kasi may usapan kami dalawa maglalabas eh. Pero, ikaw, ganyan. Di ba? Paano? Wala kang kakayanan mag-bail. Nakapag-bail ka na nun. O kaso, makukulong ka muna ngayon. Makukulong ka muna ngayong gabi na to. Ngayong araw to, nakakulong ka muna. Kahit alam mo na tama ka. Tama ka niyan. Obviously, you're right. Kasi alam mo, di ba? Ito yung papel, but they won't believe you. They will still put you in jail. They won't believe you. Tapos, syempre, wala kang pang-abogado. Kunwari, naubos mo na yung pang-abogado mo all this time. Paano? Naubos mo yung pang-abogado mo. Dahil nga, syempre, ilang taon kayong nag-hearing-hearing ubos na yung pera mo, wala ka ng pang-abogado. Pero alam mo na, acquitted ka, nakasulat, may papel, di ba? Nakita mo naman, di ba? Dismiss. Paano mangyayari? Wala ka ng pera, man. Wala ka ng pang-abogado. Anong gagawin mo? Papakulong ka, boy. Yun! Mag-shot, dali ka, boy. Kahit wala kang kasalanan. Ayun pala yun. Kaya totoo yun, marami pong mga Pilipino ang medyo hindi sila okay sa mga kapulisan. Actually, alam nyo, lalong lumalayan nung mga nakaraang taon, mga nakaraang panahon na bago ang Pangulong Bongbong Marcos, panahon ni Erap, ni Gloria, ni Noynoy, ni Digong, ganon ang tingin sa ating mga kapulisan. Pero alam nyo, eto, maganda ang naitulong ng SOCMED sa mga PNP. Bakit? Nakikita ko dyan, yung sila Sir Chief, nakalimutan ko pangalan ng Kalbong Pulis ba yun? Basta may mga pangalan na ganyan eh. Nakikita ko yung mga PNP natin ngayon, sila? Nagko-content, mga humanitarian, charity, tumutulong, gumagawa ng yung mga mga mabubuting bagay, yung PNP deeds, good deeds, yan, PNP good deeds. Yan si Kuya Nino Barsaga, nagko-content yan ng mga kabutihan ng mga PNP. Medyo nakabawi-bawi doon ang PNP. Kaya lang, kung may mga ganitong sitwasyon, may mga ganitong kaso, 'di ba? Kita nyo, naisip nitong si Inocente Sunaho, baka modus 'yan. Tapos si Jer Camacho, gusto yatang gatasan si MG. 'Di ba? Medyo na naman pucha, gusto palang perahan si MG ng PNP, si IDG. 'Di ba?
So, alam naman natin na hindi naman talaga totally nalinis pa ang PNP. At hindi naman na 100%. Yung isang kaing ng kamatis, talagang walang bulok dyan. Merong mga ilang bulok dyan. Kaya nga dapat talaga, magkaroon na ng sistema, i-upgrade na, i-update na, palakasin na ang ating yung information technology ng PNP. Kung upgraded na siya, mas i-upgrade pa lalo. Kunwari, ngayon, ngayong oras na ito, 9:48 ng gabi, na-dismiss ang kaso. Mawawala na siya doon sa e-warrant. Automatic. Mawala na kagad. Automatic na. Hindi na kailangan pa na maraming cheche-bureche. Tanggalin na kagad doon sa e-warrant. Hindi na kailangan may mag-e-enter pa ng ganito, may mag-e-enter pa ng ganyan. Merong pang kailangan magpasok ng mga na yan. Diba? Na kagad, automatic, tapos ng usapan. Wala sa e-warrant, wala na sa mga portal, tapos na ang usapan, dismiss ang kaso. Wala nang lalabas na warrant of arrest in the near future. Binili ko to sa Dudley kasi favorite ni Piola yan dati. Etong si Miss Rachel, Teacher Rachel. Kaya lang ngayon, ayaw niya na yan. Ang gusto niya na. Roblox. Hindi. Spider-Man. Si Spider-Man na gusto ni Piola. From Teacher Rachel. Tapos si Miss Monique ba yun? Sa Australia. Napunta kay yung Basha and Bear, Roma, and ano ba yun? Yung mga bata, di ba? Kay Roma. Tapos ngayon, Spider-Man. Nag-i-Spider-Man na ngayon si Piola eh. Yeah, di ba? Yun lang. Di ba? Ayun lang. Ayan ang problema. Kaya, eto ho, si IDG Laguna ay hindi ho ito pwedeng masawalang bahala. Actually, siguro, medyo minalas-malas lang tayo ngayon, no? Kasi, ang inyong, hindi kayo nag-research, di ba? Wala kayong alam, wala kayong idea sa nangyayari, hindi nyo alam na dismiss na pala yung ipinunta nyo, naka-argabyado kayo ng tao. Kaso lang, yung tao na argabyado nyo, papalag. Yun ang problema. Yun. Yun ang malaking problema. Hindi ito tulad, no, ng iba na, alam mo yan, na ganun-ganun lang, sige, tahimik na lang tayo. Ay, hindi. Ito, papalag. Papalag to hanggang sa dulo, ha? Hindi to start lang. Hindi to chamba lang, ha? Dulo to, ha? Dulo. And believe me, it's real. It is real, man. It's real. Yan yun. Tama, may nag-comment. Kap ninyo Barzaga, si Kap ninyo ang tato. Totoo atang siya to. Pakulong na lang pag walang abogado. Nandun pala si Diba? Kap. Ayun na yun. That's it. Ako okay lang eh. I'm okay. Patangin na. Kaya ko eh. Diba? They are thinking of extorting you since Yeah, but they won't. They won't be able to. Anyway, haka-haka lang naman yan. Siyempre, hindi ko pwedeng sagutin yan. Haka-haka chismis lang yan eh. Pero yung sinabi ni Kap ninyo, matalino yun. Na walang abogado, pakulong na lang. Wala. What to do, man? What you gonna do about it? Kasi yung proseso, ang bagal, makikita nila nagkamali sila baka in a month or a year time. Thank you very much. Diba? Yun lang. Yun ang masama. Anyway, mga kaombre ko, hindi ho to kaso ni FLM sa akin. Ang daming nagko-comment na dismiss ba kaso? Hindi, guys. Oh my God, ayoko na magkwento. Mamaya na lang, panoorin nyo na lang ulit. Iba ho to. Ibang influencer to na kinasuhan ako, mga kaombre ko. Pero again,
okay na kami ngayon. And actually, dismiss na po yung mga kaso na yon. So, yun yung hindi ko maintindihan sa CIDG Laguna, di ba? Ito, sabi ni Kap ninyo, may free naman na abogado, di ba? Yung Pau. Oo, magaling din naman ang Pau. Legit. Kaso Kap ninyo, asikasuhin mo muna. So, nakakulong ka habang may nag-aasikaso ng Pau para sa'yo. Eh, di ba? So, wala rin mangyari. Di ba? Wala rin. Ganun lang yun. Wala. So in short, nakakulong ka pa rin, Kap ninyo. Yun yung sinasabi ko sa iyo. Sabi niyo, may mga libreng abogado sa Pau. Oo nga, Kap ninyo. Kaso nakakulong ka nga nun. Diba? Sino mag-asikaso nun? Oo. Oh, wala na. Basta nakakulong ka pa rin. No? Oh. Boss, ano naging reaction na si ITG? Masaya sila. Tingita mo naman sa picture eh. Tingnan mo sa picture na pinost ko, naka-okay pa nga siya eh. Oh. Ito yung picture na pinost. Ay, wala na. wala na, binura na. Wala na. Iaano ko pa sana yun eh. Wala na. Binura na ni MG dito kasi nagkausap na sila ni CIDG ni Napolcom Chief. Wala na po dito yung litrato. Nakita ko yon kahapon. Medyo malabo lang yung kuha pero wala na dito yung video. Yung picture. Sayang. Hindi ko alam kung na-screenshot ko dito sa akin eh. Ayun lang. Hindi ko alam hanggang kailan to ha. Hindi ko alam hanggang kailan tong smile na to. Baka mamaya yan, ako naman ang maganto ha. Alam nyo, this is a mistake guys. This is a mistake. Siguro akala nyo ganun-ganun lang. No. Hindi sa akin. No. Not me, man. Hindi ako yon. Pero ito, tutuloy ko to. Ay, good. Tangina, ang gandang kaso nito. Sure win to eh. Tangina, bakit hindi? Bukas pa naman, nasa Napolcom ako. Actually, pipicture tayo doon. Kasi nakargabyado ko eh. Hindi mo pwede yan. Pag nakargabyado ka, bilang Pilipino, nakakatukan mo talaga lahat ng ahensya ng bansa. Siyempre, taxpayer ka eh. Hindi nakatalam nito si IDG na to na ako yung one of the biggest taxpayer sa Pinas na influencer. Maybe top 10. Hindi mo alam. Tangina. Check nyo pa sa BIR. Legit yan. Alam mo ba na hindi ko naman kailangan talaga magbayad ng BIR? Kasi meron na ako. Siyempre, may negosyo. Nagbabayad ako. Pagkatapos Yun lang, di ba? Yun ang ni MG. Talagang sumamaloob niya dito. Ikaw ba naman, nanay mo, ma-hospital, tumaas ang presyon dahil dyan sa issue na yan. Talagang medyo ka dyan eh. Medyo, kahit ikaw ma-high blood ka kaya siguro na i-post din ni MG yung picture na yon. Yung sa sa CIDG o yung naghain ng warrant of arrest na yun sa kanya. Pero okay, good thing na naayos na rin to. Nakaharap na niya si Sir Ralph Kalinisan at mabibigyan na ng hustisya itong mga ganitong pangyayari na nangyayari din nga po sa ating mga kababayan. Nangyayari din sa mga simpleng Pilipino. Totoo po itong nangyayari. Hindi lang kay makagago, hindi lang sa mga kakilala natin. Luzon, Visayas, Mindanao, nangyayari po ito. Kaya sana mas maging mas lalo pang paigtingin ng ating gobyerno, ng ating PNP, ang kampanya para sa mga kurakot na PNP official, para sa mga kurakot na CIDG,
para sa mga kurakot na tauhan ng gobyerno, no? Yan sana ang yan sana ang mas tutukan, modernization, 'di ba? Mas lalo pang paigtingin ang modernization. Kasi yung ganitong sitwasyon maiiwasan 'to eh. Sabi nga ni Earvlog, dapat daw na-recall na yan eh. Bench warrant, ibig sabihin daw merong hearing na hindi inatenan. 'Di ba? So, kung meron sanang system na na-dismiss na yung kaso, di ibig sabihin, yung bench warrant na yun, wala na rin yung visa. Diba? Meron sanang ganung system na automatic, dinismiss na ni judge yung kaso, meron na kagad na lalabas doon sa portal, sa e-warrant, tapos na tong kasong to, wala na mga bench warrant na yan, wala lahat yan, di na yan valid, tapos na usapan dyan. Sana ganun. Pero matagal pa siguro yun, marami pang presidente dadaan bago siguro mangyari yan, kasi alam naman natin ang problema pera, budget. So yun po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking live na ito. Ingat po kayong lahat, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po, thank you. Kung umabot ka hanggang dito at nanonood ka pa rin, maraming salamat. I-like mo na rin tong aking video kung nagustuhan mo at mag-comment ka na dyan sa baba kung ano ang mga nagustuhan mong punto dito sa aking vlog. Salamat ingat ka palagi. Momo chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first.